supplies dito sa may Florentino Torres Street, corner right, Manila. So, bumibili kami ngayon ng bolt-on na panel board tsaka mga circuit breaker. And kasama ko si Brother Benz. Blessed afternoon to each and everyone, and welcome back to our channel. Nandito po tayo ngayon sa Cavite and we have our project today. So in this video, magpapalit po tayo ng lumang plug-in panel board. So ang ipapalit po natin ay yung bagong bolt-on panel board. And then magpapalit din tayo ng mga lumang plug-in na circuit breakers at papalitan natin to ng bagong bolt-on na mga circuit breakers. Ito pala yung binili natin na bolt-on panel board. Ang brand nito is America. Yan. Then bumili rin tayo ng mga circuit breakers. So binili natin tong panel board na to tsaka itong circuit breaker dun sa Recto. Medyo nakamura tayo dun dahil marami dun mga supplier ng mga gantong panel board. So yan, bubuksan na natin, titignan natin to. Pati yung mga circuit breakers na binili natin. So ito yung pinabili na may-ari sa akin doon sa Recto. So legit naman to. Kaya tara, buksan na natin. So tingnan natin. Ayan. So ang brand pala nito is America. Yan, panel box 2-pole bolt-on. So meron siyang 10 butas. Then ito yung pinaka main circuit breaker. Kasi ito yung mga branches niya. 5 rito, then 5 rin dito. Legit naman yung binila natin nitong bolt-on na panel board dun sa Recto. Tsaka yan, makapal. Yan. Ito yung loob ng bolt-on panel board. Ito yung cover niya. Dito naman nakakabit itong ating main circuit breaker. Ito yung mga branches. So 1, 2, 3, 4, 5. And then dito naman 5 sa right side. 10 branches ang laman nitong bolt-on panel board na ito. Then may mga kasama pang mga screw. Okay, so ipapakita ko sa inyo kung paano ikabit itong bolt-on circuit breaker sa ating bolt-on panel board. So ito yung bolt-on circuit breaker. So ito yung ating line side. Ito yung ating load side. So mapapansin natin, kabilaan naka-screw. Itong screw na to, papasok natin to dito sa bus bar ng panel board. Dito natin isi-secure ang ating dalawang screw para sa dalawang linya. Then dito naman, para ma-secure to, nakikita niyo itong gatla na to, kakabit natin dito sa dalawa. Kakalawit lang yan dyan para hahawak yan dito. Natutulak yung itulak lang natin to para mapasok tong dalawa. Then pasok natin to sa bus bar ang dalawang screw na ito. Okay. So naipasok na tong dalawang screw dito sa bus bar ng ating panel board. May screw na natin siya na mahigpit. Ayan.
screw lang siya ng mahigpit. Ayan. So, secure na secure ang ating circuit breaker sa pagka-screw nito compare doon sa plug-in. So talagang hindi siya matatanggal. Dito na doon sa plug-in, may tendency na mahuhugot siya doon sa blade ng dalawang terminal. So itong panel board natin, meron itong mga knockouts or butas na kung saan doon pinapasok yung ating conduit pipe. Tulad nito. Yan, ito ono media size. Ito pro 3/4 na yan. Ito yung nasa baba. Tapos dito naman sa taas sa side. Ayan, 3/4 ono media. Then mga 3/4 na knockouts. So ito namang mga breakers, titignan natin. So ito yung binili natin ng mga circuit breaker, bolt-on circuit breaker. So ang brand nito is Koten. Subok na natin itong Koten na ginagamit natin sa ibang mga project. Tatlong 20 amperes, 20 amperes, dalawang 30 amperes. Ayan. Tapos isang 15 amperes para sa lighting circuit. Tapos itong 20 para naman sa mga convenience outlet. Then itong 30 para sa mga air conditioning unit. Tapos ito naman 70 amperes para sa ating main circuit breaker. Yan, so legit naman tong circuit breaker na to, Koten. Okay, ito po yung existing na plug-in type panel board with plug-in type na circuit breakers. So ang gusto na may-ari is palitan na ito at gawin ng bolt-on type panel board with bolt-on type circuit breakers. Matagal na daw kasi itong kanilang panel board. So for the safety, gusto na nila itong palitan ng panibagong panel board. Bago tayo gumawa, for safety, ibaba po na natin ang main circuit breaker. Then naka-ready na rin ang ating mga tools. Ang first thing na gagawin natin is tatanggalin muna natin ang mga existing wires sa terminal ng mga breakers. So after natin matanggal ang mga existing wires sa terminal ng mga breakers, ang next natin na gagawin is ipo-pull out na natin ang mga existing na mga breakers. Right, so matapos na tanggalin yung mga lumang plug-in na circuit breaker, pati yung main circuit breaker, ang gagawin natin ngayon is tatanggalin natin itong lumang panel board na plug-in. So ito yung ating main wires number 8. Ito yung ground. Ayan, nalagyan natin ng tape yan para safe. Tapos itong iba, wala nang power yan, hindi na yan naka-tap dun sa live. So ngayon ready na ito na baklasin itong lumang plug-in panel board. So ito palang lumang panel board, ang sukat nito is 10 inches by 12 inches. So ngayon medyo malaki yung bago nating binili na bolt-on na panel board. Ang sukat nun is 15 by 21. Kaya medyo malaki ang ating gagawin na pagsisilsil. Guhit na yan, dyan sisilsilin yung pader. Hanggang dyan yung panel board natin na bago.
lumang panel board. Ipapantay na lang yan yung pader. Then kakabit natin yung bagong bolt-on panel board. Alright, blessed afternoon. So, andito tayo ngayon ulit sa ating project. Kahapon, nakabit na natin itong ating panel board bolt-on. So, hindi natin ipakita ang pagkabit nito, itong panel board. So, sinemento yan kahapon, tapos ngayon pininturahan na yun. Yan. So, then, pinasok na natin existing na mga wire. Yan, makikita natin ngayon. So, ayusin pa natin yun ngayon. Dinugtungan na natin ng flexible hose kasi medyo alanganin kasi yung mga tubo dahil luma na. Hindi na rin natin ipakita yung pagkabit natin dito ng mga breaker. Pero kahapon, nag-example tayo kung paano ikabit itong bolt-on circuit breaker. Ayan, so nagkabit na tayo ng 5 bolt-on circuit breakers. Then mag-a-add pa tayo ng dalawang 20 amperes na bolt-on. So ito, dalawa to 20 ampere circuit breaker. Koten ang brand. Para po to sa dalawang aircon. Then kahapon, tinesting natin ang ating circuit, main circuit breaker dito na bolt-on. Ang brand nun is Koten. Ito yun. Kaya lang, hindi magkakasya itong terminal nitong circuit breaker dito sa bus bar. Ayun. So itong bus bar na to medyo mababa siya kasi nasa ilalim eh. Dahil dito sa taas naman, ito yung ayan, branch na bus bar. Tinesting ko kasi kahapon. Ginamitan ko siya ng Koten na 70 amperes. Ito hindi aabot yung bus bar dito sa terminal ng circuit breakers. So example, papakita ko sa inyo. Test slide. Ayan. So yan, makikita nyo itong bus bar na to nasa baba lang ng terminal ng circuit breaker. So hindi umabot. Nagpabili na lang ako ng GE brand na bolt-on circuit breaker. So ito yun. Ayan. Makikita natin yung terminal ng circuit breaker na GE bolt-on. Medyo mababa. Iko-compare mo itong Koten. Ayan. So ito yung Koten na 70 amperes. Ito naman ang GE 60 amperes. Mapapansin nyo medyo nasa taas itong terminal. Whereas itong sa GE nasa baba. So mas mag-fit ang bus bar dito sa GE brand na bolt-on 60 amperes. Testing natin itong bagong bili na GE 60 amperes per hour main circuit breaker. Ipapasok lang natin to dito sa may tutulak lang yan, ipapush lang yan kasi may spring yan. Okay. So ayan. So ipapush lang natin itong circuit breaker pataas. Then ibababa natin. Papasok natin itong bus bar sa terminal ng circuit breaker. Ayun. Pumasok ang dalawang bus bar dito sa ating terminal ng GE circuit breaker na bolt-on. Ayan, swak na siya. Hindi katulad nung sa Koten, talagang ayaw pumasok dahil medyo mataas ang terminal ng circuit breaker ng Koten. Advices natin is pag gumamit kayo ng main breaker para sa bolt-on, mas maganda yung GE. So, higpitan na natin itong screw ng ating circuit breaker main. See to it na talagang higpit siya. Pero ito naman kaganda ng bolt-on, secure siya dahil nga naka-screw ang breaker sa bus bar compare sa plug-in. Secure na yung ating main circuit breaker. Okay, so ipapakita ko sa inyo another example po para sa pagkabit nitong bolt-on circuit breaker. So this is 30 amperes circuit breaker bolt-on. So dito natin nalagay sa unang branch. So para ito sa ating split type na aircon. Ito, swak mo lang siya dito. Tapos i-push natin.
i-push. Then bababa mo tong breaker. Ayan. Lock mo to. Papunta sa may bus bar. Para pumasok yung screw sa may bus bar. Ayan. Ito siya pumasok sa bus bar, itong screw nito. Secure na secure itong ating breaker. Dahil talagang naka-screw pa yan. Yan ang ganda ng bolt-on. Higpitan ng dalawang screw ng terminal. So yan guys, madali lang magkabit itong bolt-on na breakers. Yung ibang breaker kakabit na rin natin dito. Then after that, mag-wirings na tayo. Bumili rin tayo ng terminal lug para sa ating grounding. So, i-install lang natin itong ating terminal lug. I-screw lang natin ito sa body ng ating panel board. Nakabit na natin ng mga breakers. So ito yung mga branches na bolt-on breakers. Na-fix na natin yan, yung mga screw. Then yung mga wirings natin, ayan, naayos na rin natin. Natapos na natin itong yung pag-install natin ng mga breakers at pag-terminates nito ng mga wire sa terminal. Nilagyan natin ng terminal lug para sa ating ground. So, isasara na natin to. Tinatesting na pala namin to. So, okay naman lahat. Working. Lahat ng mga circuit niya. So, okay naman. Before pala natin to isasara, lalagay mo natin ng tagging itong mga breakers. So, may ginawa na tayo dito na mga tagging. Ayan. Unahin natin itong main circuit breaker. Ayan. So, meron na. Water heater. AC sala. Next is LO. Range. And next. Nalagyan natin ng mga tagging itong mga breakers. Ayan. Para madali natin ma-identify kung saan itong mga breaker na to. Yung bawat isa. Balik na natin yung cover nitong panel board. So, tingnan natin sa loob. So, pupush lang natin tong button na to. Okay. Ayan. Ganda, di ba? May tagging na. Ayan, ito yung main circuit breaker. Ito yung water heater, AC sala, LO, range, AC room 1, AC room 2, CO, sa ref. Tapos meron tayong spare na dalawa. Yan, may butas yan. Okay, so yan, maayos na. Siyempre, kapag nag-install tayo nito, kailangan natin ng mga professional electrician na gagawa nito. Okay, so dito na natatapos ang ating video. Sara na natin to. Ayan, tapos na ating project. So natapos na natin ang pag-install ng bolt-on panel boards and bolt-on circuit breakers. And I hope may natutunan po tayo sa video na ito. Please don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-update po kayo sa susunod nating mga video. And see you in my next vlog. Once again, God bless us all. Bye-bye.